2 Chronicles 1:7. Kinagabihan, nagpakita ang Diyos kay Solomon at sinabi sa kanya, sabihin mo kung ano ang gusto mo at ibibigay ko sa iyo. Sumagot si Solomon, Panginoong Yahweh, ginawa ninyo akong hari ng isang lahing sindami ng alikabok sa lupa. Kaya ngayon, ang hiling ko'y bigyan niyo ako ng karunungan at kaalaman upang mapamahalaan ko ang bayang ito. Kung hindi, paano ko pamamahalaan ang malaking bayang? Mabuti ang hiniling mo. Sagot ng Diyos, hindi ka naghangad ng kayamanan o karangalan. Hindi mo hiniling ang kamatayan ng iyong mga kaaway o pahabain ang iyong buhay. Sa halip, ang hiningi mo ay karunungan at kaalaman sa pamamalakad sa bayang ito na niloob kong pagharian. Ipagkakaloob ko sa iyo. At hindi lamang yan, bibigyan pa kita ng kayamanan at karangalan na kailan may hindi nakamtan ng mga haring nauna sa iyo at hindi kakamtan na mga susunod pa. Panginoon, salamat. Salamat po dahil kayo ay nagbibigay ng mga dapat at mga kailangan. Salamat sapagkat tumatawag kayo ng mga taong susunod sa inyong kalooban, tulad ni Haring Solomon. At nawa, Panginoon, ngayon kasihan niyo kami ng iyong karunungan, maunawa kung anong kahulugan ng mga ito noon at ngayon din sa aming buhay. Pagpalain niyo po yung mga anak sa inyong bulwagan, at nawa ang pangalan nyo mataas, kaliwanagan nyo ang magningning sa aming kapaligiran. Dinadalangin namin kayo ang mangaral at mangusap sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Ask right, humingi ng tama. At ating isa-isahin, gunitain ang mga naganap sa mahalagang gabi na yon na si Solomon ay nakakita ng pangitain ng Panginoon at siya kinausap at binigyan siya, ask for what you want. 2 Chronicles 1:7. God appeared to Solomon that night in a dream and said, Solomon, ask for anything you want and I will give it to you. It was a blank check, a fully loaded mega debit card. But it was also a trial. What would he ask for? Kung kayo nasa lagay ni Solomon, what would you ask for? Pag may blank check, anong isusulat nyo? Solomon answered, 2 Chronicles 1:8-10, Lord God, you have made me king of Israel. So Solomon was talking about his identity, his role, which could mean privilege or duty. Will it be the divine rights of kings or the divine duties of kings? So sa pagbanggit pa lang niya ng kanyang title, marami na agad na pwedeng pagpilian kung anong hihingin niya. Hihingin ba siya ng karangyaan, karangalan, o hihingi siya ng kakayanan na mamuno? I'm supposed to rule these people. But these are as many. But there are as many as them as the dust. So he will govern. And when he governs, will he get or will he give? Because governors can get from their people or could give to their people. And the people were numerous. It would have been profitable to exploit them because there were so many, but daunting and challenging to satisfy them. That's on the shoulder of the king. So make me wise. Solomon implores God, give me the knowledge I'll need to be the king of this great nation of yours. Lahat ng sinabi dito ni Solomon, napaka-correct. He asked for knowledge, not vanity. He asked for know-how, for skill, so he could govern. And it was very clear to him that the nation was not his. The nation was God's. Sabi niya, tinawag niyo po ako para pangunahan ng mga tao. Hindi ko naman talaga tao, kundi tao niyo. Sakop ko lang kunwari, pero ang totoo ay sakop niyo. Anong hihingin ko kundi karunungan? Para pamamunuan sila tulad ng pamumuno ninyo. Kailangan kong maging tulad ninyo. 2 Chronicles 1:11. God replied, Solomon, you could have asked me to make you rich or famous, or to let you live a long time. You could have been self-centered. You had the privilege to ask. Or you could have asked for your enemies to be destroyed. You could have asked and opted to be destructive. And instead, you ask for wisdom and knowledge to rule my. But instead, you want to be creative, to be talented, and to be nourishing. So God eloquently declared Solomon's request. It was not self-serving. And this is what a true leader is. Solomon asked for wisdom and knowledge to be able to rule well. A functional tool to serve, the ability for good servanthood. Solomon asked the wise and able God King
for wisdom and ability. In fact, Solomon asked to be like God, the loving, caring, sustaining, nourishing God. Sa ancient Tagalog, meron tayong tawag sa manlilikha, bathala. At yan ang galing yung salitang bahala. Sapagkat pagka binabaybay, we drop the consonants pag hindi kakambal ng vowels. Kaya ang pagbaybay, pagsulat ng bathala ay bahala. At sa bahala, hindi yan yung parang akala natin ay kesera-sera. What will be, kahit ano na lang, no? Because para ang bahala, ibig sabihin, para kang bathala. Kaya pagka sinabi ng namamatay na magulang sa kanyang anak, ikaw na bahala sa mga kapatid mo. Hindi kesera-sera yun. Alagaan mo yan tulad ng pag-aalaga ko. Pag may nagsabi sa yung kuya mo, akong bahala sa inyo, mga kapatid kong bunso, aalagaan ka niya, ipagtatanggol. Pag aalis ka ng bahay, sinasabi mo sa maiiwan, o bining, ikaw na ang bahala sa bahay. Ibig sabihin, pag bumaha, buhatin mo mga ref, ha? At pag may sunog, alam mong gagawin mo, lahat bubuhatin mo. Pag tumulo ang gripo, ikaw ang tubero. Pag may magnanakaw, ikaw ang security guard. Yun ang ibig sabihin ng bahala. Kasi bahala means bathala. Kaya sa ating ancient language, pamahalaan. Ang ganda ng salita natin doon sa Spanish gobyerno. Kasi yung gobyerno, divine rights of kings yun para sila mga amo. Pero sa pamamahala, the divine duties of kings. At yan ang hinahanap ni Solomon. Sabi niya, gusto ko pong mamathala. Gusto kong mamahala. Hindi ko gustong maggobyerno. Hindi ko gustong maggobernador. Gusto kong maging pamahalaan. Solomon asked right. It was very, very, very right. So God gave him what he asked for. 2 Chronicles 1:12. So, sabi ng Diyos, I will make you wise and intelligent. Siyempre, pag wise and intelligent, lahat kasunod na. Kahit ang yaman-yaman mo, may minana ka, pero hindi ka wise and intelligent, ilang taon lang, ubos na yon. Pero yung ipinanganak sa hirap, pero matalino, yun ang magkakaroon ng kayamanan sa buhay. Parang sinabi ng Diyos, your request is to be like me. To be kind. To be the kind of king that I am. Ako yan sinasabi mo eh. Your request is for me to give you what I really want to give you. You are requesting for what I really will. Yan ang will ko. So, of course, request granted. 1 John 5:14, this is the confidence we have in approaching God, that if we ask anything according to His will, He hears us. At sabi pa ng Diyos kay Solomon, ibibigay ko yung hiningi mo, but I will also make you richer and more famous than any king before or after you. Hindi mo hinangad, hindi mo ginuni-guni, hindi mo pinagpunyagian. You did not worm yourself into this position. You did not get into all kinds of intrigues and deadly competitions. I'm going to give it to you for free. God added great bonuses to an otherwise very selfless request. Unequaled wealth and fame. Unequaled before or after. God is rich. He likes to give well when you pray right. Hindi tayo ng Diyos gustong paghirapin. Hindi virtue na maging maralita. Gusto ng Diyos. At hindi mo kayang ubusin ang kayamanan ng Diyos. So naging hari si Solomon, naging tanyag, at nabalitaan siya ng isang napakaganda at napakayam at napakamakapangyarihang reyna in the south of the continent sa Sheba, the land of Sheba. 1 Kings 10:1-4. Nabalitaan ng reyna ng Sheba ang katanyagan ni Solomon. Kaya't nagsadya siya upang subukin ito sa pamamagitan ng mahihirap na katanungan. Kings and queens visited or sent ambassadors to hear Solomon's wisdom. Nung kanyang katanyagan, ng mga hari at mga reyna sa iba't ibang bansa ay nagpapadala ng mga sugo to sit in Solomon's court and hear his wisdom and report everything verbatim to the monarch who sent them. Kasi gustong-gusto nilang maistro ang utak ni Solomon. Gustong-gusto nilang makuha ang laman nun dahil punong-puno ng karunungan. Pinagdarayo pa ng reyna ng Sheba na ubod ng layo at dinahal niya ang pagkarami-raming kayamanan si Solomon. Humanga ang reyna sa karunungan ni Solomon at sa palasyong ipinagawa nito. Minsan may mga magaganda ang palasyo pero hindi marunong, so nawawala din yung palasyo. Napansin niya ang pagkain sa harapan ng hari. Sagana, masarap ang mga tirahan ng kanyang mga opisyal at ang kaayusan ng kanyang mga tauhan. So hindi lang siya ang maayos,
Pati mga tauhan niya maayos. Napansin din niya ang kanyang kasuotan. At binanggit din niya ni Jesus sa pagpuri niya sa mga bulaklak. Sabi niya, not even Solomon was dressed like this. Ibig sabihin, kahit si Solomon was so well-dressed, yung mga damo sa parang binibihisan ng Diyos ng pagkarangya-rangya din. Pero si Solomon yung sukatan ng ganda ng bihis. At napansin din ng reyna ang mga taga-dulot niya ng inumin. Ang handog na nialay niya sa templo. Napansin din ng reyna ang offerings. Hangang-hanga siya sa offerings na idinudulot sa templo. Hangang-hanga ang reyna sa kanyang nakita. And remember, royal din siya. This approval is peer-reviewed. Hindi ng mga kung sino lang, ng marunong manuri, ng manurong mangilatis, hangang-hanga siya kay Solomon. Kaya't sinabi niya sa hari, totoo nga palang lahat ng narinig ko tungkol sa inyo at ang inyong karunungan. Hindi ko mapaniwalaan ang mga sinasabi nila sa akin tungkol sa inyo. Ngunit ngayong nakita ko na ang lahat, napatunayan kong wala pa pala sa kalahati ng ibinalita sa akin. Sapagkat ang inyong karunungan ay talagang higit kaysa ibinalita nila. Napakapalad ng inyong mga asawa. Noon yun ngayon isa lang. Napakapalad ng inyong mga asawa. And this is a mark of a great man. Maalaga at masustento sa asawa. Mga wives, panahon nyo ng kalabitin nyo, katabi nyo ang asawa. Sabi, napakapalad ng mga asawa nyo. Pati mga tauhan nyo, lahat kayo. Mapalad ang inyong mga tauhan sapagkat lagi nilang naririnig ang inyong karunungan. Hindi sinabing dahil magaganda ang damit nila, masarap ang pagkain nila, marunong dungtong reynang to eh. Sabi niya, napakapalad ng mga tao dito sa inyong palasyo dahil silang kauna-unahang nakakarinig ng inyong karunungan. Laging makinig sa marunong because blessings will come through those who are wise, not through the foolish. Purihin si Yahweh ang inyong Diyos na nagpala sa inyo at naglagay sa inyo sa trono ng Israel. Dahil sa patotoo ni Solomon at ng kanyang mga tauhan, napuri ng isang reynang hindi mananampalataya ang Diyos. Dahil sa walang katapusang pag-ibig ni Yahweh sa Israel, ginawa niya kayong hari upang mamahala dito at magpairal ng katarungan. So ang kapakanan ng taong bayan ang tunay na pakay ng Diyos sa pagpili at pagpapala kay Solomon at hindi yung lingid sa reyna ng Sheba. Si Haring Solomon ang pinakamarunong at pinakamayaman sa lahat ng mga hari sa buong mundo. Dinadayo siya ng mga tao mula sa lahat ng panig ng daigdig upang marinig ang karunungang ibinibigay sa kanya ng Diyos. Maraming aral. Pag tama ang hinihingi, pinagpapala ang tao. Kung ikay hari, ikay namamahala, ikaw ay magulang, ikaw ay kapatid, ikaw ay manager, ikaw ay may-ari ng isang pabrika, dapat tama ang hinihingi mo sa Diyos. Kasi sa pagiging tama ng hinihingi mo, pati mga tauhan at nasasakupan, mapagpapala. Pero kung ano-ano mga kaburaraan ang pinaghihingi mo sa Diyos, madadamay din ng mga taong nasa ilalim ng iyong sakop. Yung paghingi sa Diyos, malaking pribilehiyo, malaki ring pananagutan. At pag pinagpala ang tao, pati ang mga kasama niya ay mapalad. Malaki ang pananagutan ng isang ama, ng isang ina, na itama ang isip, itama ang karelasyon sa Diyos, itama pati mga dasal. Kasi ang kanilang mga anak, mga apo, mga manugang, ay uunlad o kaya ay babagsak. Mahahawa sa mabuti o sa hindi mabuti. Pag nasiyahan ang Diyos, ang karunungan na nandun na ay dinaragdagan pa ng kayamanan at katanyagan. Pero dapat karunungan muna. Lalo na ang karunungan sa salita ng Diyos. Karunungan sa mga katuroan ni Jesus. Karunungan sa kabaitan, kabutihan. Hindi mga karunungan sa mga chismis, karunungan sa mga magugulo mga balita, karunungan sa mga nakakasirang mga bagay. Ito'y karunungan sa pagiging makadiyos. At tandaan natin, hindi kuripot ang Diyos. Hindi niya hangad na maghirap ang mga matapat sa Kanya. Proverbs 15:6, the house of the righteous contains great treasure. Huwag kayo na-offend kung may makadiyos, mga lingkod ng Diyos, tapos ang ganda ng bahay, ang daming laman na kayamanan. Sinabi na, the house of the righteous contains great treasure. It is the pleasure of God to give to the righteous many bonuses. Ministry doesn't have to mean poverty. Huwag i-glorify yan. Hindi yan ang kalooban ng Diyos. Kailangan lang siyempre, marunong ka. Katulad ni Solomon, hindi lang siya umaasa sa mga sweldo ng hari.
Marami siyang pangangalakal, marami siyang mga ginagawang kapakipakinabang, kaya lalo pa siyang yumaman. Marami siyang diplomatic missions to foreign countries. Marami siyang diplomatic ties with many monarchs and kings. That's why under his leadership, Israel enjoyed a long time of peace. Lahat ng giyera ginawa ng tatay niyang si David. Yun ang napa-assign sa kanya to consolidate the kingdom. But Solomon kept the kingdom that was already consolidated and made it prosperous and famous. The city of learning. And Solomon built the temple, ang bulwagan ng Panginoon sa Jerusalem. Subalit hindi lang yun ang bulwagan ng Panginoon. Ang puso natin ay bulwagan ng Panginoon. At saan man ang mga anak ng Diyos magtipon-tipon, yun man ay marangyang bulwagan o bodega, yun man ay kubo, yun man ay ilalim ng puno, yun ay bulwagan ng Panginoon. Salamat, maginhawa tayo dito. Pero kung tayo ba dinala ng Panginoon sa bodega, malulungkot tayo. Kung ibinigay sa atin yung bodega number 6 sa pier, medyo lalangoy-langoy ka pa bago makarating halimbawa. Ikalulungkot ba natin yon? Kung saan tayo dalin, ipagpapala, puri natin ang Panginoon. We have the heritage of a pilgrim people. At konting commercial mula sa aking message, dahil marami sigurong tanong sa inyo, ba't ba tayo nandito ngayon? Nung Martes, tumawag ng meeting ang Cultural Center of the Philippines na may-ari ng Folk Arts Theater, only to tell us that they have found new defects in the building and immediately they wanted us out. So I will not permit any one of you to enter that hall after hearing that. But there's thousands of you. Martes, alas 2 ng hapon, bigla tayong homeless. Miyerkules may service, ngayong linggo may service. Kung ano-anong pumasok sa balintataw ng inyong lingkod. Magtayo tayo ng mga tent dyan sa quadrangle, sa may flagpole, para makapag-meet ngayon. Hinahanap namin ang kung ano-ano mga hotel, mga ballroom, mga puno. Bago nagsara ang opisina nung Martes, mga kapatid, ibinigay sa atin ng Panginoon ng bulwagang ito. At yung mga magre-reklamo sa inyo, ba't wala tayo doon? Sige, doon kayo. Dito kami. Masyadong bigla-biglaan. Masyadong ora-orada. So, salamat, napakasipag ng ating mga staff, mga workers, mga volunteers. Ngayon po, puspusan tayo, naghahakot palabas ng lahat ng gamit na naipon sa loob ng 14 na taon. At pipilitin natin isiksik sa ating gusali. Noon pong mga 1990s, nagpatayo na tayo ng gusali. Bumili na tayo ng lote. Kaya lang sa pagdadagdag ng Panginoon sa atin, hindi na natin mapagkasya tao. We suddenly outgrew the building in Makati. Kaya tayo nagpalaboy-laboy kung saan-saan, parang Exodus. Magaganda naman ang nalabuyan natin. Salamat sa Diyos. Pero ngayon, narito tayo. Ito ngayon ang bulwagan ng Panginoon. Purihin ang Diyos. God is super wealthy and kind. Pero kung minsan, ina-assign ka niya sa isang lugar na hindi wealthy, assignment mo yun, take it. Kanya-kanyang assignment. Kanya-kanyang panahon. Psalm 24:1, the earth is the Lord's and everything in it. The world and all who live in it. So dapat, alam mo yun, pag nananalangin ka, mayaman ang Diyos mo. Hindi kanya gustong tipirin. Ang tanong lang, are you asking right? Kaya ikaw yung sabi, kung gagawin kitang hari, baka tanong mo, ilan po ang mga diamante sa aking kwentasyon? Agad ang mga tanong-tanong mo. Kailangan tama ang tanong. Ask God for what you need in order to do your assigned task. And this is your task as a father, as a mother, as a sister, as a brother, as a corporate official, as government worker. Ask God for what you need in order to do your assigned task. Your work, your duty, your ministry. Yan ang dapat number 1 hinihingi. Ephesians 2:10, for we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do. In one sentence, sinabi, lahat tayo may nakatakdang mission sa buhay. Walang useless, walang taong walang halaga, hindi pwedeng wala kang misyon. Sabi ganon, tayo'y gawa ng Diyos, created in Jesus, to do good works. At yan ay inihanda na ng Diyos bago pa man tayo isinilang. Ikaw ay nilikha, sinadya para sa isa o higit pa sa isang mahalagang misyon mo sa buhay. Bawat isa ay may takdang assignment. Kaya si Solomon, nung tinanong siya, ano bang hiling mo? Yung assignment niya agad ang kinlarify niya. Ginawa niyo po akong king. Yan ang assignment ko ngayon. So dapat lang na ang hingin ko, yung hinihingi ng isang king. But will I be a king who takes or gives? Will I be a king who creates or destroys? Created by God. The office of the king is supposed to be caring and nourishing. And that's why
Solomon asked right. So anong papel nyo sa buhay ngayon? Minsan ang papel natin panghabang buhay, meron naman seasonal. Anong papel nyo ngayon? Ang hinihingi nyo dapat sa Panginoon, yung kakayanan na magampanan ng papel na yon ng mabuti. Sapagkat kung mabuti ang pagganap natin ng ating papel, ang lahat ng ating mga katrabaho, lahat ng ating sakop, lahat ng ating pinaglilingkuran o naglilingkod sa atin, napapabuti. Hindi lang yan sa pagiging hari. Kahit ikaw'y manager ng 3 tauhan, hinirang ka ng Diyos. Hindi lang para sa iyong sarili. Binibigyan ka ng mga tauhan para lingapin mo sila. Hindi lang sila para pagtrabahuhin. Kailangan kasama sila sa mga tubo, kasama sila sa ating mga prophet. Hindi ikaw lang umaasenso, sila naiiwan. Kaya napansin niya yung Queen of Sheba, pati mga tauhan, nagaganda ng bihis. Maayos sila. Hindi sinosolo ng hari ang kayamanan, lahat binibigyan. Pag nasa tamang pwesto, magiging mabunga, magiging maasenso. Kaya mga ibang tao, bakit po kaya hindi ako maasenso, hindi ako mabunga, hirap na ako, nagsisikap ako. Nasa mali ka siguro ng lugar. Yung namang cactus ka, nagpipilit ka dyan sa batis. Ano mangyayari talaga sa'yo? Dapat nandun ka sa buhangin para ka doon manariwa. So unahin na ito, alamin ang papel at misyon nyo sa buhay. Alam nyo na ba? Kasi pag alam natin ang misyon natin sa buhay, hindi tayo na pag-iinip, hindi tayo nalulungkot, hindi tayo na-stress at na pupuno ng mga depression. Kasi may mission ka eh. Alam mo kung saan ka dapat makarating. Dapat palapit ka ng palapit doon everyday. At kung natapos na yun, may bago uli. Alamin ang papel nyo sa buhay. Ang papel nyo sa bayang ito, ang papel nyo sa inyong community, sa inyong pamilya, sa ating church, ang papel nyo sa inyong magkakaibigan. May papel ka sa bawat katipunan na kinabibilangan natin. At lumugar. Tatay ka, magpakatatay ka. Anak ka, magpakaanak. Teacher, magpaka-teacher. Lumugar, because God is God of order. Gawin ito. Develop your knowledge and skills and experience. Contribute to the world. Contribute to your world. God assigned you to do that. And when you do that and others also do their assignments, you all mutually help one another, you nourish each other, and we all end up being happy, joyful, peaceful, prosperous. Pagka ikaw ay ginagawa mong yung tungkulin, ginagawa din ng iba yung tungkulin nila, lahat tayo nabibiyayaan. Kasi ang pinaglilingkuran naman natin ay ang isa't isa. But when you're absent from your correct position, it is empty. Or somebody else who takes her correct position must do dual roles to take your vacant position. Kaya dapat nasa lugar. Ask God for empowerment to be a good worker, a good leader, or a good follower, kung ano man ang papel mo sa oras na ito. Know your place. That was the sin of Lucifer. He forgot his place. He tried to usurp the authority of God. Satan tried to be the God of people, trying to take the place of God. Isang malaking kasalanan ang pag-alis mo sa iyong tamang lugar at pag-agaw sa isang taong tama ang kanyang kinalulugaran. Ask for empowerment to serve God's people in your assigned place. Pati mga planeta, hindi sila umaalis sa kanilang mga guhit na dadanan. Mayroong kaayusan ang lahat. And then ask God for empowerment to be a good person. Good according to your assignment. Halimbawa, hukom ka, tapos mayroong rules of court, good ka. Pag in-implement mo yun, hindi yung sarili mo lang values. According to your assignment. Police ka, meron kang dapat hulihin. Sabi, magbait ako, hindi ako manghuhuli. You're not good. Because you should be good according to your assignment. Kaya yung mga usherette natin, may assignment sila na magbigay ng kaayusan dito, they should be good according to that assignment. Hindi ayon sa kanilang personal lamang na kagustuhan. By the way, another commercial, may mga policies po ang PICC, hindi day-by-day policies. Policies po nila at tayo na may nakikisilong lang dito. Kaya susundin natin, binigyan niya ata kayo sa inyo mga handouts ng policy. Marami yon, pero ang pinakamahalaga, at ngayon na ipinakiusap nating kanilang magbulag-bulagan sila dahil first day natin dito at hindi handa yung iba. No shorts, no tsinelas, nakita ang kuko. Parang kakagatin nila yung kuko nyo pag nakita nila. So kailangan close shoes at saka walang sando na panglabasa. Baka yung sando nyo nasa loob, hindi yung bawal. Okay, yun lang mga, saka yun nila po ng mga bata na naglisaw-lisaw kung saan-saan. Marami silang equipment at madalas may mga kasabay tayong international events. Madalas may mga government personages,
Ang security nila have to be very tight for the other people who occupy the other rooms. So huwag kayong magdaramdam pag tayo pinagigpitan. Dahil, kaya nakatayo pa at maayos hanggang ngayon, dahil may policies sila. Kaya sumunod po tayo. Huwag nating pepersonalin. Ngayon naman ay hindi nyo alam kasi, pero sa susunod ay sikapin nyo na masunod to para hindi nila tayo mapintasan. Tayo pa naman mga anak ng Diyos. Kailangan tayo makitang maayos. Ang nakaraan. So kailangan ayusin natin ang ating paglugar. Yung uunahin nating hihingin sa Diyos, yung dapat. Hindi kung ano-anong pampagulo ang inaatupag sa buhay. Yung ang liit-liit na nga ng kita, kukuha pa ng napakaraming hulugan na hindi naman kailangan. Ang dami-dami pinagkakagastos na hindi naman kailangan. Gumugulo tuloy ang buhay. Huwag kayong humingi ng pampagulo. Ang hingin natin yung pampaayos. At karunungan ang umaayos sa mga bagay na yan. Matthew 6:33, sabi ng Panginoong Jesus, "But seek first His kingdom and His righteousness." In other words, seek first His work. That is the kingdom. And the righteousness, as defined in the New Testament, is always goodness to people. Huwag kayong magkakamali ka nung ibig sabihin ng righteousness na 100% kabanalan, mga kung ano. No. Righteousness in the New Testament means goodness to people. Kaya si Jesus, nung sinabi niya, halika kayo, gagantin pa lang kayo ng Diyos, kayo mga righteous. Ano daw ba yun? Kasi gutom ako, pinakain niyo ko. Nagiginaw ako, binihisan niyo ko. May sakit ako, inalagaan niyo ko. Righteousness means goodness to people. That is what Jesusness is all about. So sabi ng Panginoon, seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Ano yung things na yun? Yung idinagdag kay Solomon. Kasi ang hiningi ni Solomon, righteousness, to be good, to be a good leader. So dinagdagan din siya ng kayamanan at katanyagan na hindi naman niya hiningi. Pero kita nyo, binigay din naman, hindi madamot ang Diyos. Unahin lang natin kung anong dapat. Through your works of service, seek and expand God's kingdom. Lahat tayo may assignment. May naka-assign na pupunta sa Africa, mayroong pupunta sa ibang bansa, mayroon ang assignment nyo, kapitbahay nyo pala, katabi nyo, asawa nyo. May assignment tayo lahat. Seek and expand that kingdom. Make God king by worshiping Him. Not only in programs like this, but in your lifestyle. Make God king by teaching about Him all the time, not only with your words, but very importantly with your deeds. And make God king by leading people to Him, by being the first to follow God. Through your works and service, know God's righteousness in, through, and by Jesusness. Because God clearly revealed His righteousness in and through Jesus. Promote God's kingdom to give people salvation, rest, and happiness. Sa mga katuruan ni Jesus, maraming kahulugan ng salvation. Hindi lang salvation from eternal damnation. Salvation also from stress. Salvation from depression. Salvation from too much pressure from people. Salvation from too much tiredness. Salvation from anything that takes away your peace and your joy. Gawa yan ni Jesus. At pag ginagawa natin yan, mga kapatid, we place ourselves in God's pleasure, in God's favor, in the path of God's blessings. Pag ang tao nasa tamang pwesto, nasa path of blessing, bother. Do not worry about and do not struggle for things you don't need. Do not struggle for things. Huwag ubusin ang lakas, ang buhay sa paghahabol ng mga bagay na pampagulo lang. Ang unahin natin ang kaharian ng Diyos, ang paghahari ng Diyos sa ating buhay, at bahala siyang magdagdag kung anong gusto niya idagdag. James 4:3, when you ask, you do not receive because you ask with wrong motives. Because you ask wrongly to spend it on your passions. Ask for things that you will spend in your ministry, in your service, in your being a good servant wherever you're assigned, and God will be pleased. And according to God's pleasure, siyang bahalang magpasya kung anong gusto niyang idagdag. Ask with the right motive to spend it on your ministry, on your mission, on your assigned role as a parent, as a brother, as a sister. Unahin natin yun. Kung paano magiging mabuting lingkod ng Diyos sa pangangalaga ng ating kapwa. At ang Diyos ay hindi manhid, hindi bulag, at hindi bingi. Alam din niya kahit yung hindi natin sinasabing gusto natin. Matthew 6:33, ngunit higit sa lahat ay bigyang halaga ninyo ang kaharian ng Diyos, ang ministry nyo sa kaharian ng Diyos, at ang pamumuhay ng ayon sa kanyang kalooban, at ibibigay niya sa inyo ang lahat, pang lahat-lahat ng mga bagay na ito. So,
Ask right. Very importantly, ask with the right motive. Now, asking is not only verbal. Asking could be practical by body language, by work, by lifestyle. Kahit hindi ka hingi ng Diyos, Diyos ko, paasensohin niyo po ang negosyo ko. Pero ang sipag mo, ang galing-galing mo makitungo, makisama sa supplier, sa iyong mga kliyente, aasenso yung negosyo mo. Kasi yung action mo, prayer yun eh. Dapat, yung sinasabi ng bibig at ginagawa ng katawan, tugma. Kahit dasal lang yung bibig, hindi ka tugma yung katawan mo, walang mangyayari. Solomon asked for wisdom, at hindi lang siya humingi. Pag binasa nyo ang buong kasaysayan ni Solomon, he studied non-stop. Pati botany, pati biology, pati mga insekto, pinag-aaralan niya. Yung mga ambassadors na pumupunta sa kanya, hinihingan din niya ng karunungan ng pinagkalingan ng bayan. Hindi pwedeng siya lang ang magsasalita. O ikaw naman, anong karunungan ng mga ninuno nyo? Ano ang inyong mga kasabihan? Kaya kinulekta ni Solomon yung Proverbs. Hindi siya lang may sabi ng lahat ng yon. Kinulekta niya yon sa napakarami rin niya mga bisita. Sa napakaraming dumadalaw sa kanya. One of the greatest losses of humanity, of civilization, was the burning of the library in Alexandria. Several decades after the Lord went back to the Father. Kasi for hundreds or thousands of years, ang lahat ng mga hari sa lugar na yon, lahat ng dumadaong na barko sa Alexandria, kinukuha nila lahat ng libro. At di nila pinapaalis yung mga yon hanggang hindi nakokopya yung libro. At pag alis nila, binibigay sa kanila yung kopya. The original stayed in the library of Alexandria. Can you imagine all the knowledge of the world in the many ancient times burned? Sayang. Karunungan, mahalaga yan. Dapat lagi tayong handa, willing na mag-aral. Lalo kung meron kayong pananagutan. Lalo kung meron tayong posisyon, meron tayong mga sakop. Dapat laki ng laking utak mo. Kasi kung gano'n lang kalaking utak mo, doon mo lang madadalangin yung mga sakop. Doon mo lang madadala ang mga sumusunod sa iyo. Kung sawan-sawa na kayo, kaiikot sa isang metro kwadrado dahil hanggang doon lang ang alam mo, di siyempre, kawawa naman yung nakikinig sa iyo. Kailangan runong ng runong para maraming naituturo. Lalo mga magulang, kahit walang formal education, aral ng aral, hanap ng karunungan. Kasi kayo ang hahanapan ng payo ng inyong mga anak, ng inyong mga apo. Kailangan marunong. Iba ang advantage ng mga anak na mga magulang marunong. Na ilalayo sila sa maraming kapahamakan, nadadala sila sa maraming mga kabutihan sa buhay. Ano ang lesson from Solomon? Ask right. Don't just ask. Mapalad ang mga bayang palaaral ng mga hari. Kawawa naman yung mga bayan, ang mga pinuno nila, mangmang. Yung kamangmangan nasa practical, kasi marami naman hindi naman sila formally educated, pero magagaling din. Ha? Yan ay kinikilala natin. Pero yung kahit sa formal, kahit sa practical, mangmang, kawawa naman ang pangungunahan ng mga ganon. Biyayaan ang ating mga sakop, mga naka-assign sa atin ng mga alaga, sa pamamagitan ng patuloy na pag-aaral, lalo kung kayo nangangaral, kung kayo nagtuturo, saan ka paghuhugot ng mga ituturo? Kung ito mo pinapalaki ang iyong kaalaman. It's important na patuloy tayo sa self-improvement. Ano ang hinihingi niyo sa Diyos? Conscious ba tayo kung anong pinaghihingi natin o kung ano lang maisipan? Ano talaga yung major things that you ask of God? Tama ba ang hinihingi natin? Tama ba ang paghingi? Kasi alam natin, when we ask according to God's will, He hears us. He says yes. And He's just too eager to give. So ask right. Panginoon, salamat po na pwede kaming humingi sa inyo. Pakalinawin niyo sa amin, turuan niyo kami kung paano humingi ng tama at kung paano tama ang hihingin. Mayaman kayo, mabait, mapagbigay. Ang paraan lang ng paghingi namin at ang mga inuuna naming hingin ang nagiging dahilan para kami sagutin niyo o hindi. Pagbulay-bulayan natin ito mga kapatid, sandali, manahimik tayo. Review what you ask of God. Review how you live. And how that is compatible with what you ask of God. Panginoon, sa ilang saglit, turuan mo kami na gawing personal itong napakagandang lesson namin from Solomon to ask right. Be with the Lord in silent reflection.